Bagong 400cc na expressway legal, pero mababa, magaan, pero sobrang laki. Tingnan mo naman yan, netizens. So, actually, tatuwa ako kasi yung itsura niya, mukha siyang yung orca, netizens. Para siyang yung whale. Yung itsura niya yan, no? Napakabilugan niya. Nakakatuwa kasi compared dun sa aking Fortress 400. Itong isang to, mapapansin ninyo, napakahaba niya. Big bike talaga yung pakiramdam mo kapag sinakyan mo siya. Maxi scooter. So, this one is yung pinakabagong Bristol Zontes 400K. Ano nga bang special sa motor na to? Lipin natin ngayong araw. Tara! So, una ko napansin nga, netizens, is napaka-dami niyang projector lamps dito. So, meron siyang dalawa na naka-on kapag ka-turn on mo yung engine. Pero, meron pa siyang built-in na passing light. Ito yung kakaiba sa kanya, netizens. Wala akong nakikita dito na parang susian, para maka-washing machine, di ba? Wala siya dito. Wala kang makikita napakalinis. Naandito na kasi lahat ng button niya. Pinindot mo lang yan ng isa. Magto-turn on na siya. Tignan mo kung gaano kaganda yung intro niya, no? Parang sa sasakyan, oh. Di ba? Ganda, oh. Ganda ng meter panel niya, no? TFT display yan. Kaya kitang-kita siya kahit direct sunlight or kahit tatanghali kayo magmaneho. Tapos, lahat ng bukasan niya ng fuel and seat, dito na lang din. Wala ka na talaga makikita ng mga susian dyan. So, pag pinindot mo to, very responsive. Bukas agad si fuel. Na 17 liters lang naman ang fuel tank capacity. Sigurado sobrang layo na mararating mo bago mo maubos ang isang full tank nito. Siyempre, dito mo na rin po bubuksan yung seat niya. Eh, no? Napaka-responsive din. Ang laki. So, meron siyang assist light dito, netizens. I think kasya dito ang isang helmet. Depende na lang din sa size and sa brand. So, dito sa isa, netizens, may space pang konti. So, halos di mo na kailangan magpakabit ng top box. Itong stock niya na seat storage ay napakalaki na. Meron na rin siyang kasamang mga basic tools. Tapos, hydraulic yan na nag-i-stay yan into place. Kapag binuksan mo, o, di ba? Hydraulic siya. At napakalapad ng seat. Kaya sigurado kahit malalayo ang biyahe ninyo, magugustuhan yung pang touring ang isang to. Tingnan mo ba naman kung gaano kalapad ang seat niya, no? Talagang salong-salong ang puwet mo dito. Kahit na malaking tao yung magmamaneho, sigurado magugustuhan to. And syempre, ang pinakamaganda dyan is useful siya kahit na meron tayong pillion ride. Napakalawak din po ng ating seat for our pillion ride. Yung may OBR kayo, mahilig kayo mag-ride, sigurado para kayo nakasasakyan dito. Nagustuhan ko sa nilises ay mababa lang po ang kanyang seat height, kaya abot siya kahit 5'4" in height lang ako. At may expressway mo pa. Kasi 400cc po siya at expressway legal talaga. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, pati yung mga ilaw niya nilises, parang sa sasakyan. Meron siyang turn signals na parang itsurang repeater sa unahan. Tapos, sobrang ganda rin ng taillight niya. Oh. Tingnan mo ba naman yung signal light sa bandang likuran, no? Napakaganda. Kailangan nakakita ng ganyan, no? Medyo unique siya sa paningin ko. Bagong-bago talaga. Syempre, LED na rin yan and full assembly. Wala na tayong iintindihan na baka mabali ng mga turn signals in the long run, especially kung matumba mo yung motorsiklo mo. Nakakatuwa nga siya netizens kasi napakagaan lang po niya para sa 400cc, ah. Kaya pwede din to sa mga beginners. 188 kilograms, netizens. Wala pang 200 kilograms. Tapos, syempre, kapag inupuan mo na siya, may option ka for a regular driving or a cruising style. So, nung inupuan ko nga, sabi nung videographer ko, sobrang haba daw niya. Pero actually, netizens, ang nagustuhan ko dito is abot ko siya. So, kahit mga short riders dyan or mga beginners, sigurado magkakaroon ng confidence kapag ito yung first big bike na binili ninyo. And syempre, dahil automatic, pwede mo pa rin siyang ipang daily, di ba? So, yun yung gusto ko kaya mahilig tayo sa maxi scooter. At kapag ka naman long ride ka, meron siyang napakalaking windshield na magde-diffuse ng hangin para hindi ka bugbog sarado kapag ka mabilis na yung facing ninyo. At electronic adjustment pa yan, ha? One click lang, tumataas na at bumababa. O, di ba? Adjustable. Siyempre, magpapahuli ba sila? Meron din siyang front and rear camera. O, di ba? Sa kinakita ng ganun. Yan na yung bagong pinauso talaga ni Bristol sa mga zone test lineup nila na merong mga camera yung mga big bikes nila. Siyempre, tayo, gusto natin yan para for safety, may playback natin at recorded bawat biyahe natin. So, obviously, pang touring siya, netizens. Kaya mapapansin ninyo, hindi naked yung handlebar niya. Pero isa sa mga napansin ko sa kanya is napakalinis nitong part na to. Pero naandyan po yung mga bulsa niya. Siyempre, usually sa mga motor, may bulsa talaga sa unahan, di ba? Nahanap ko kung tinutulak ba siyang ganyan. Meron pala siyang buttons dito. Pipindutin mo siya. Ayan, no? Bubukas na. At napakalaki nung pinakabulsa niya dito sa unahan, netizens. Ha? Tingnan mo kung gaano kalalim yan, no? Grabe, sobrang lalim. Siyempre, tingnan natin kung kasya ang ating iPhone 17 Pro Max, 1TB, fully paid. Kasyang kasya, oh. Kahit dalawa pa yata na cellphone dito, kasya eh. Grabe, sobrang lalim, oh. Halos isang buong braso, kasya na dito eh. Para na siyang cabinet sa bahay, no?
May built-in na rin pala siya na handguards, netizens. So wala na tayong worries. Kapag ka napadaan tayo sa mga medyo talahiban, hindi basta-basta magagasgasan yung kamay mo. So, meron na siyang mga handguards na built-in na. Stock yan yung handguards na yan. Ha? Tapos, syempre, naka-inverted telescopic fork na tayo na suspension with ABS or anti-lock braking system. And syempre, may traction control din. So, tubeless tires na tayo sa unahan at sa likuran. And when it comes to engine, netizens, ay meron tayong single overhead cam na naka-single cylinder, 4 valves, liquid cooled, kaya mabisa kahit sa mahabang biyahe, 400cc kaya expressway legal, CVT, gas and go ka na lang, automatic, with a bore and stroke of 79 by 81.7 millimeters that can produce a max power of 28.5 kilowatts at 7,500 RPM and a max torque of 40 Newton meters at 6,000 RPM naman. Ang seat height, 770 millimeters, kaya abot siya ng mga short riders na kagaya ko. May dual shock absorber din tayo sa likod, in a sense, wala siyang baso, pero may built-in siya na tire hugger, ha? Kaya malinis at hindi masyado kakalat-kalat kapag medyo tag-ulan at may mga putik-putik sa kalsada. May dalawang riding mode siya, netizens. Merong eco mode at saka sports mode. Sa unahan ay merong tire size sa 120 by 70, 15 and sa likuran naman ay 140, 70, 14. So magkaiba yung tire size niya. 15 sa unahan, 14 sa likuran. Parehas sa mga pang-touring na scooters natin. Pero ito isang to is Maxi Scoot. Syempre, netizens, hindi rin mawawala yung kanyang charging port sa bulsa. Para kapag gumagamit tayo ng maps habang bumabiyahe ay masisigurado natin na may charge natin yung smartphone natin at hindi tayo malolobat. Sound check. So, di pa siya silent start, netizens. Sound check lang natin. Woo! Lakas din ang ano niya. Dumadagungdong, no? Very minimalist lang yung design niya, netizens, no? Pero lang tayong 400k dito na decals. Tapos malinis na siya. Parang nardo gray yung kulay niya, no? Kaya super appealing. Tsaka hindi dumihan yung kulay na yan, ha? Ito yata yung pinaka para trademark ni Zontes na kulay. Napapansin ko yan sa mga releases nila. Meron din tayong rear camera, plate light, and reflectors dito sa may bandang likod. At parang bronze naman or titanium yung ating mga mags. And then, meron din tayo dito two-tone na fender para sa front. Matte sa gitna, gray sa gilid. Dito naman sa bandang gilid niya is glossy black. Tapos Zontes 400k lang na decal sa may bandang side niya. Isa pa sa napansin ko sa kanya, netizens, napaka-seamless. Akala ko walang tapakan yung pillion ride pero meron pala dito. Oo, di ba? Para siyang part ng isang assembly, no? Pag tinupi mo, parang wala nang nakatago na tapakan ng pillion ride dyan. Pero kapag pinindot mo, bubukas siya. Si Bristol Zontes 400k ngayon, netizens, ay may presyo 378,800 pesos. Pero kung ikakasyo siya ay mas makakatipid kayo dahil magiging 328,800 pesos na lang. Grabe, 50,000 yung discount. Para sa inyo, sulit ba ang bagong Maxi Scoot na to? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pa kaya mga ibang motorsiklo gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool, ride safe always.